mag-venture into um, rice farming, no? So ano ba yung dapat isalang-alang sa mga participants naman natin na nagbe-venture na or farmers na ng palay? Ano po ba yung babalikan natin, no? Kasi hindi naman natin matuturuan yung talaga yung farmers natin. Kasi sinumpaan na nilang trabaho yan. Alam na nila yung kanilang ginagawa. Kasi sila yung nasa field. No? So dito, pag-usapan natin yung academic discussion, ano yung ating pwedeng malaman patungkol sa rice. No? Okay? So unlock the secrets to bountiful rice harvest by exploring essential techniques from seed selection to post-harvest handling, and we will embark on a journey towards sustainable and efficient rice farming practices. Okay? So to start with, so alamin muna natin yung growth stages of rice, no? So yung growth stages ng rice ay nahahati po yan sa tatlong phases. Ang phases na yan ay yung vegetative phase, no? Makikita natin sa screen. Tapos reproductive phase, tapos ripening phase. No? So yung ating stages ng ating rice ay nagsisimula sa seeds, no? Pag tayo ay nagtanim, so seeds, pagkatapos ng seeds, magiging seedling. Pagkatapos ng seedling, depende kung anong klaseng pagtatanim. Pero yung topic natin ay related ito sa lowland farming ng rice, no? So, mula na sa seeds, papunta sa seedling. Pagkatapos ng seedling, yung ikalawang picture dyan, ito yung magiging tillering niya. No? Pagkatapos ng tillering, ay mapunta siya sa stem elongation o yung pagrami ng kanyang mga tillers, no? Pagkatapos ng tillering, papunta siya dito sa reproductive phase natin sa budding stage o yung pagbubuntes ng ating tawag dito ng ating palay, no? Tinatawag din ito na paniculization, pag-uumpisa ng panicle sa loob ng katawan ng ating palay. Tapos sa center ng ating reproductive phase, no? So papasok po diyan yung ating heading stage o yung paglabas ng mga butil sa ating palay. No? So paglabas niyan wala pa yang laman, no? Kasi hindi pa na reproduce, no? Pagkatapos ng ating reproductive phase, no? So yan po yung bracket, yung 0 days to 65 days ay yung vegetative, no? 65 to 100 papunta yan sa 100 days at saka 120 days. Pero ito yung halimbawa ng variety ng rice na nagre-reach ng 120 days. So kadalasan naman na tinatanim ng ating mga farmers ay hindi naman umaabot minsan ng 120 days. No? So meron tayong iba-ibang variety na hanggang 70, 75 days, 80, no? So pagkatapos ng heading stage o paglabas ng butil, papasok diyan yung flowering stage, no? Magpa-flower yung ating rice, no? Pero wala pa siyang laman, flowering pa lang. No? Sa flowering na yan, merong diyang male at saka female na flower, no? Tapos meron siyang tinatawag na pollen o parang dust particles siya, no? Yan yung mag-fertilize doon sa ating butil ng palay, no? Pagkatapos ng flowering stage, dahil tapos na din yung kanyang reproduction dahil sa pollen na yon, papasok siya sa milking stage, no? Kung pipigain natin yung butil ng ating palay, no? So tinatawag siya na milk stage kasi pag piniga natin yung butil ng palay ay parang milk, no? Pagkatapos ng milking stage, dough stage o yung paunti-unting pagtigas noong bigas, no, sa loob, dough stage. Pagkatapos ng dough stage na yan ay ripening na. Doon na magsisimula yung pag-yellow ng ating butil ng palay, no? So ripening stage, no, hintayin lang natin yan hanggang maluto from neck ng ating palay papunta sa dulo, no? So una-una, yung maluluto na butil ng palay ay doon muna sa tawag dito sa end ng ating mga butil, no? Doon muna. Kasi yung ating growth ng ating rice ay nagsisimula muna doon sa
sa tawag dito sa Tagalog, sa dulo, papunta doon sa kanyang neck. Kaya kadalasan, pag nag-harvest yung ating mga farmers, yung may butil lamang ay doon sa dulo. Pero sa bandang neck ng ating palay ay wala siyang butil. Kasi doon muna nagdi-distribute ng kanyang nutrients at i-fulfill muna yung doon sa dulo. No? So, key check number 1. Ano yung dapat nating isalang-alang pag tayo ay magtatanim ng palay, no? So kung tayo ay farmers na, no? So alam na natin po ito. No? So key check number 1, use quality seeds for a recommended variety. So yung ating Department of Agriculture ay nagre-release po sila ng mga recommended variety. Kasi meron tayong variety na tinatawag na lowland variety, merong upland variety, merong rice o rain feed variety, merong variety para sa dry seeding, no? So iba-iba po siya. So tingnan natin yung area natin kung yung bang na lugar natin ay lowland irrigated ba. So meron siyang recommended variety para doon, no? Kasi dumaan yan sa study bago ibigay sa ating farmers, no? Pinagstudihan muna kung yan ba na klase ng variety ay applicable ba sa ganyang sitwasyon, no? Anong importance nito? No? So high quality seeds are relatively pure, no? So pure siya, hindi mo siya makikitaan ng ng damage, no? Have fewer weed seeds, free from visible seed-borne disease, full and uniform size, no? Yung ating variety na seeds, tingnan nating maigi, no? Dapat wala siyang meron man siyang weed seeds o yung mga weeds natin, no? Pero hindi siya aabot ng marami. Yung nakikita talaga ng ating mata sa karami, no? Next is yung visible seedborne. Ano yung seedborne disease? Yun yung mga molds, no? Baka ina-stack ng matagal yung ating rice or nag-moist yung ating seeds, no? So nagkakaroon po yan ng seedborne diseases. So pag merong seedborne diseases, no, pag tanim natin, magi-create yan or tawag dito, encourage sa fungus. Next is full and uniform size. No, so atin ding tingnan dapat yung ating palay uniform size. Baka pag nakakita tayo ng seeds ay baka iba-iba yung size. So pag iba-ibang size, baka iba-ibang variety naghalo-halo na sa isang area, no? And have at least 85% germination rate. Ibig sabihin, bago tayo magtanim, no, mag-testing muna tayo kahit sa bate lang, no? Lagyan natin ng tubig, ating ibababad sa tubig, magdamag. Tapos may tinatawag tayong ragdoll method, no? Meron tayong tinatawag na tawag ito petri dish method. Yung ragdoll method, yun yung pagkatapos mo siyang ilagay sa sa tawag ito sa parang damit na hindi na nagagamit, no? Hayaan mo siya mag-germinate pagkatapos ng pag-soak doon sa tubig. Yung petri dish naman ay tinatawag doon ay halimbawa naglagay ka ng 100 seed doon sa petri dish. Yung walang petri dish, pwede kang gumamit ng platito, no? Lagay mo ng 100 tapos hayaan mo siyang mag-germinate. Doon mo malalaman kung yung germination rate ng isang palay ay marami, no? So tingnan mo halimbawa 1 to 10 kung 8 yung germinate doon, so may possibility na yung ating seeds ay maganda, no? So as crop from high quality seeds grow, matured and ripen uniformly, harvesting of is become more efficient, no? So yan yung kagandahan pag high quality yung ating seeds. So all of this can contribute to an increase in yield of 10% more. So nagdedetermine sa ating production ng ating palay, unang-una doon sa ating variety, no? So sabi dito, recommended varieties are adapted to local conditions. So na-studyhan na yan, so ibig sabihin adaptable na. So they are resistant to biotic and abiotic stresses. So ano yung halimbawa ng biotic? Pag sinabi nating biotic, meron po siyang buhay. Abiotic naman ay walang buhay na makadulot ng sakit sa ating palay. Pag sinabing biotic, pwede siyang magiging insect, pwede siyang pest, pwede siyang diseases. Abiotic naman, yun yung ating panahon, no? Meron tayong tinatawag na El Nino, drought,
at saka meron tayong tawag na wind, no? So makaka-create niyan ng stress sa ating palay. So in the area have produced relatively stable and high yields and are favored by farmers and local consumers. So yan po yung ating K-check number 1, no? So recap, no? Tingnan natin yung overview sa ating rice variety selection. Paano tayo magpili, no? So dito sa picture makikita nyo sa left side kung yung ginagamit natin na seeds ay certified seeds, no? Kasi yung seeds ng ating palay may iba-iba po 'yan, no? Iba-ibang seeds at saka iba-ibang tag, iba-iba siyang seeds din, no? So hindi ko lang maalala, pero meron tinatawag tayo na foundation seeds, breeder seeds, certified seeds, no? So registered seeds. So marami po 'yan. So commonly yung binibigay ng ating government sa ating mga farmers ay yung certified seeds, no? So na-certified siya, no? So na-survey ng National Seed Quality, no? Titingnan. So diyan nakalagay kung sino yung saang laboratory number niya, sino yung grower ng seeds na yan, saan yung address, no? So nakalagay din diyan yung halimbawa yung other varieties grains as per 500, no? So hindi yan maiiwasan kasi meron talagang pumapasok na ibang variety. Tapos nakalagay yung germination rate. So nandiyan halimbawa yung germination rate niya according to the test, no, 92. So 92%. Nakalagay din diyan kung kailan natapos yung test. So naglagay din kung sino yung naging inspector, no, kasi sa pag pumasok ka sa bilang isang seed grower, so magre-registered ka niyan. So may orientation, may mga trainings, no. So minomonitor yan ng ating seed inspector, no? So nakalagay diyan yung ating variety. Halimbawa yan yung NSIC RC222, yung lot number niya. Yung nakalagay din kung ilang percent yung pure seeds na nandiyan, no? At saka yung other contents, no? At saka yung moisture din ng ating palay. So pag tinanim yan, yung palay natin dapat dry siya, no? So pag nagbenta tayo ng palay, ang hinahanap 14% moisture. Dito naman sa ating seeds, no? So dapat masyadong tawag dito, mababa yung kanyang moisture content below the normal, no? So halimbawa diyan 12.8 yung kanyang moisture content. Tapos nakalagay din yung date harvested. Kasi pag katulad ng ating mga products, so nakalagay yung expiration niya. Yung ating seeds ay meron din siyang expiration. Pagdating ng 6 months, no? 6 months pag hindi pa natanim, bababa yung kanyang germination rate o pagtubo ng ating mga seeds. So ano yung ating isalang-alang? Recap tayo. High yielding varieties. Piliin natin yung high yielding varieties according sa history, no? So halimbawa pag may kadikit ka na palayan at nag-harvest siya, mataas yung kanyang production, no? So pwede natin yung tanim din sa atin kasi meron na tayong knowledge doon sa kanilang tinanim, no? So ma-monitor natin, nakita natin at saka yung kanilang tanim ay disease resistance. Ibig sabihin, tamaan man siya ng sakit, kanya niya mag-resist, kanya niyang i-absorb kahit na hindi bababa yung kanyang production. Next is adaptability to climate. Kagaya na ng sabi natin, no? Select seeds suited to your local climate and soil condition for optimal growth and performance. Merong iba-ibang variety that are suitable for different soil type, different climate, no? Different topography, no? Merong lowland irrigated seeds, merong upland, merong rain feed, merong salin, no? Nabubuhay sa kahit maalat yung yung lupa. So iba-ibang seeds, iba-ibang adaptability according sa kanyang characteristics. Next is yung grain quality. Isa lang alang din natin yung grain quality. May mga seeds or may mga rice na maganda yung tubo pero yung milling recovery pagka giniling na ay hindi maganda. Hindi buo, putol-putol, no? So consider the desired grain characteristics such as taste, no? So meron tayong tinatawag na variety na aromatic, yung mabango, no? Meron ding walang bango, no?
O texture, ano yung kanyang itsura, no? Cooking properties. Pag cooking properties niya ba ay malambot, matigas, no? Pag niluto mo ba siya, malambot ba siya? Pagka hindi na siya mainit ay tumitigas na, malambot ba siya hanggang hindi na siya mainit. So ganoon po yung ating grain quality. Malalaman natin 'yan pag tayo ay nag research or nagtanong-tanong tungkol sa characteristics ng seeds na itatanim. So certified sources, no? So obtain rice seeds from reputable certified source to ensure genetic purity and high germination rates, no? Your rice seeds will determine your production. So piliin natin yung certified seeds. Kung hindi man ito certified, pwede naman natin itong i-purify, no? Sa paanong paraan, no? So ma-purify natin 'yan halimbawa during our cultural management, no? So pag nagtanim tayo at plano natin yung ating tanim, doon din tayo kukuha ng ating tawag nito, itatanim ulit except doon sa hybrid, no? Yung tinutukoy ko po yung inbred rice, no? Kasi yung inbred rice, pwede mo siyang itanim ulit, no? Compare doon sa hybrid na once natanim mo na siya, hindi mo na siya pwedeng itanim ulit. No? Bakit? Ang inbred rice ay siya mismo yung tawag dito, sarili, no? So sarili niyang magfe-fertilize, no? Yung hybrid naman, yun yung cross between the two different variety, no? So halimbawa, variety 1, variety 2, i-cross sila, pagkatapos ng cross, no? Pinatay yung unang variety, yung kinonsider as yung another variety at yung mag-inherit ng characteristics ng both ng two varieties. Yung offspring niya, yun yung magiging hybrid varieties. So sa ating inbred rice, no? So self-pollinated po siya, no? So halimbawa dito sa ating land preparation, no? Ano yung ating i-consider, no? Ito ay rene-recommend talaga, no? Para hindi po tayo tawag dito, para meron tayong natawag na informed decision. Unang-una diyan yung soil testing. Yan po yung rene-recommend, no? Magpapa-soil test tayo para meron tayong informed decision kung yung lupa ba natin acidic, alkaline o tama-tama lang. Ano ba yung present na nutrient dyan? Ano yung amount ng nutrients na present dyan? So mostly tinitingnan yung macronutrients, yung ating NPK, yung ating nitrogen, phosphorus, and potassium. Yan po yung tinitingnan, no? Para ma-test natin kung ilan o magkano ang abono na ilalagay, no? So pag nagpa-soil testing po tayo, yung technique po diyan, no? Halimbawa, meron tayong 1 hectare na land, no? So zigzag po 'yan, no? Zigzag po yung pagkuha ng ating soil test, no? So zigzag po 'yan, iniiwasan yung kung yung lugar na merong mga agricultural residue tulad ng ating compost, no? Merong mga manure, so iniiwasan po 'yan. Kinukuha din yung ating mga agricultural residue na cutting, no? Kinukuha din yan. Tapos, yan po yung hinahalo, dinadala doon sa soil testing center kung may malapit sa inyo, yung mga university na merong soil testing lab or sa Bureau of Soil and Water Management, no? Pwede niyan ipatest para malaman yung status ng inyong lupa. At saka makapag-recommend sila kung ilang sako ng abono ilalagay, anong klaseng abono, no? So next is yung plowing and harrowing. So ito ay overview lamang, pero next natin na slide, meron po yung specific dito, no? So plowing and harrowing, ito importante, no? So thoroughly loosen and level the soil to create the ideal seedbed for rice cultivation. So next is paddling and leveling, no? Submerge the field in water and use water tiller to create a smooth level surface. Yan po, overview lamang. So key check number 2, we will go deeper into detail, no?
So, i-consider natin yung well-leveled field, no? Bakit, no? Ang important dyan ay a well-leveled field is a prerequisite to good crop growth and management. It help achieving following, no? So, una-una dyan, efficient water management, yung distribution ng tubig pag tayo ay nagpa-irrigate, no? So, walang mataas na parte ng lupa, yung topography, walang mababa. So, yung accumulation ng tubig, yung distribution ay pantay-pantay, no? Less weed incidents, no? So kung yung hindi patag yung ating lupa na pinagtamnan, so merong lupa na diyan nagsistay yung tubig, meron din area na hindi napupuntahan ng tubig. So yung magiging result niyan, yung weeds na incorporate during the plowing and the harrowing, no? So tutubo ulit. So better snail management. So pag hindi pa rin pantay yung ating lupa, no? Doon sa area na merong tubig, doon mag-aatake yung ating mga kuhol. Doon sa walang tubig, hindi masyado. No? Efficient nutrient utilization. Ito yung kagaya ng sinabi natin. No? So, halimbawa, nag-abono na tayo sa ating lupa, no? Nakatanim na tayo, pero hindi level yung ating lupa, matitingnan natin na yung sa gilid lamang ng ating area, yun yung matataba ng mga palay. Pagdating doon sa hindi level, mababansot, no? Yan yung epekto. At saka, yung tubig galing doon sa mataas, no? Yung kahit na nutrient na nanggaling doon, no? So dadalo yan dito sa gilid sa mga area na bababa. So yung kakain ng nutrients ay yung sa baba na area. So uniform crop growth and maturity, ito gaya ng sinabi natin, sa gilid ng ating palayan, matatangkad, matataba. Pagdating sa gitna, bababansot kasi hindi uniform yung level ng ating field. Next is efficient use of farm machinery. No? So maganda yung inyong paggamit ng inyong machinery pag leveled ang lupa. No? Pag hindi leveled ang lupa, no? So may mga humps yan, mahirap, no? So, paano natin ma-achieve to? No? Sabi nito, to achieve a well-leveled field, weeds, rice straw, and stubbles must be thoroughly decomposed. No? So, kaya merong interval from plowing to harrowing. No? Hindi lang basta na nag-cultivate ka ngayong araw, pag next na araw, cultivate mo naman ulit. So, hinahayaan muna natin na mag-incorporate doon sa soil yung mga agricultural residue para ma-decompose ng mga microorganisms, no? So, anong magiging resulta, no? Sabi dito, a poorly prepared field could yield 5% less. So, mababawasan yung ating ani, no? At saka magiging prone sa sakit, no? Lalo na sa fungus yung ating area pag hindi siya leveled. No? So, paano natin i-assess yung K-check number 2 natin? So, no high and low soil spots after final leveling. So, dapat walang mababa, walang mataas, dapat pantay. No? Depende yan sa nagtatrabaho. No? Minsan yung nagtatrabaho, no? Hindi tinitingnan yung kanyang trabaho, kaya merong ganun na mga senaryo. Tumblant. No? So, now, no mound of soil can be seen above the 5 cm water surface after final leveling. So, ito malalaman natin pag meron ng tubig yung ating field, no? So lalabas yung area na hindi naabot ng tubig. So ano yung recommendation in relation dito sa ating K-check number 2, no? So dito sa ating illustration sa right side, meron tayong diyang follow period, no? So unang-una diyan, ang number 1, no? Clean and repair dikes and ditches. So yung ating dikes, no? Tawag ito, pilapil. Yan, no? So, clean dikes, no? Yung mga damo. Clean dikes help prevent or reduce pest infestation. Minsan, diyan nagtatago yung mga pest, yung mga itlog ng mga insects sa ating dikes. Minsan, yung ano din, no? Yung mga daga, nag-bore hole sila. No? So, gumagawa sila ng mga bahay dyan. No? So, pag hindi clean yung ating dikes o pilapil, yan yung magiging resulta. So, compacted dikes prevent seepage. So, pag hindi compacted, pinasukan ng daga, may seepage, nagpa-tubig tayo,
mamamangha tayo, pag kinabukasan, napatubig tayo, wala nang tubig. Kasi hindi compacted yung ating pilapil. So lalabas yung tubig. Yung nutrients din doon ay lalabas din. No? So diet, so paano natin ma-maintain yung ating diet? No? So sabi dito, yung recommended dyan is 15 centimeter high. No? So isang ruler at 3 centimetro, no? At 20 centimeter wide. Yan po yung recommended. Discourage rat burrowing, no? So, yan nga ang sabi natin, no? Ang pilapil yan yung tirahan ng ating daga. No? So, diyan sila magtatago para pag kumain sila, no? Dama sila yung palayan. So, clean the chest, ensure water efficiency and facilitate drainage, no? So, yan. Number 2, no? Plow or rotovate field 21 to 30 days before planting. So bago tayo magtanim, no, yung recommended ay ating i-cultivate, no, 21 to 30 days bago tayo magtanim. Para yung mga agricultural residue doon ay magde-decompose at saka mag-incorporate sa ating soil, no? So allot time for the germinations of weeds and drop seeds, no? So hindi natin yan may iwasan na may tumutubong weeds sa ating palayan. Kaya pag hinayaan natin ito, mababawasan natin yung population ng mga weeds. Kasi pag minadali natin yung ating cultivation, no? So tutubo talaga yan, no? Hindi siya yung mga seeds ng weeds ay hindi magkaka-stress, no? It will be favorable to them para magtubo. So, sabi dito, kagaya ng sinabi natin, no? So, incorporate weeds, rice straw, and stubbles in the soil to allow time for decomposition. So, hayaan muna natin. Huwag tayong magmadali na yung kabila natin, nagtanim na, tapos tayo hindi pa. No? So, sundin natin itong procedure. No? Kasi pag nagmadali tayo, no? Tayo rin na yung mahihirapan. So, apply organic fertilizer to increase the population of beneficial microbials in the soil. No, so yung ating palay kumakain ng nutrients sa ating lupa, so walang bumabalik, no? So yung recommended dito ay pwede maglagay ng organic fertilizer. Ano yung organic fertilizer? Pwede yung compost, pwede yung mud pressed galing sa tubo, pwede yung rice manure, cow manure, so pwede po yan. So this will help hasten the full decomposition of plant residues, otherwise the soil storms acidic and some trends become less available. No? So yan yung kagandahan ng ating organic fertilizer. It will stabilize the acidity and the alkalinity of our soil, no? Kasi pag magiging acidic yung ating lupa, no? So kahit lagyan natin yan ng fertilizer, no? It will not produce maximum yield. No? So number 3, harrow the field every 7 days. So ito yung interval pag tayo ay nag-cultivate, no? So harrow the field every 7 days after plowing, no? The first plowing is allowing the plowing pattern, no? So halimbawa, yung inyong plow is horizontal direction, yung second mo naman is yung vertical direction. Okay? Tapos it will provide also sa ating initial leveling. So crosswise, no? So yung didaanan natin, i-cross lang natin yan. So ano yung kagandahan dito? Break the clods. So, yung mga lupa na nabilog-bilog ay ano po yan? Break or mag-incorporate sa lupa, no? Incorporate stubbles in the soil, kagaya ng ating sinabi, yung ating mga rice straw and agricultural residue, no? So help reduce initial pest population, no? Kasi in a way na yung ating agricultural residue ay maganda sa ating palay, so it will encourage also the number of the pathogens, no? Kaya dapat ay ma-decompose yung ating agricultural residue. Maintain the soil hard land, no? So yan po yung ating purpose. Yung final harrowing, yan po yung leveling, yung gumagamit na ng tawag dito yung kuliglig. Gumagamit ng kuliglig at meron siyang leveling wood, no?
So, yan po ang ating K-check number 2. So, ito, overview tayo sa ating crop establishment technique. Ano yung mga technique natin? Paano tayo magtanim? So, meron tayo dito tinatawag na direct seeding, transplanting, no? So, either sa dalawa, kung ano yung practice sa lugar nyo, ano yung kaya nyo, pwede po siyang gawin. Dito sa direct seeding, ang advantage nito, no? So, hindi ka na kailangan maglaghap ng maraming tao, no? So, balik muna pala tayo dito, no? So, during these phases of the fallow period, no? So, halimbawa dito sa ating ating tawag dito, sa ating harrowing, no? Sa second initial leveling. So dito, pwede na tayo ditong mag-soak ng ating palay, no? Pwede na tayo mag-soak ng ating palay para mapatubo na natin yung ating seeds, no? Kung transplanting. Tapos, kung direct seeding naman, so pwede tayong mag-soak or mag-germinate, no? On the right term, germinate ng ating seeds. Either the 15 days, no? Until the final harrowing. Para yung trabaho ay dire-diretso, hindi na maghintayan, no? So balik tayo, direct seeding, less labor, less manpower, no? So, ang techniques ng ating direct seeding, so sa technology natin ngayon, meron pa ring tinatawag dito, yung manual or sabog na pagsabog ng ating seeds, no? So the rice seeds directly into the prepared field either by broadcasting or using seed drill. So meron tayong machine, no? Kung gusto nating gamitin, no, siya na yung nagsasabog ng ating seeds, no? So sa transplanting naman, no, so meron tayong dapog system, meron tayong tinatawag na rice transplanter, no? So depende kung ano yung available sa location natin. So ito, alam na ito ng ating mga farmers, pero ito ay kaunting kaalaman lang doon sa mga panibagong mga tao na mag-venture sa ating agriculture, sa rice farming specifically, no? So growing seeds in nursery, then carefully transplant them into the main field for better growth and yields. Yan po yung transplant, no? Maggagawa muna ng plot or seed tray, yung plastic seed tray. Diyan muna ilalagay yung ating seeds, no? So pag seed tray, lalagyan ng mga tawag dito, media, soil media. Pag hindi naman, pag dapog system, so nilalagay lang doon sa field na merong plastic, no? Tsaka tinatakpan at tsaka hinahayaan tumubo. So, i-consider natin yung ating spacing and density. Yung spacing, ibig sabihin yung kanilang distance, yung density kung gaano karami yung seeds na prepare natin. So, ensure, ano yung ating dapat gawin? Ensure appropriate spacing and plant density to optimize sunlight, nutrient, and water access. So, pag marami yung ating itatanim, wala tayong history, wala tayong idea kung sa mga baguhan, no? Pag marami yung ating ginamit na seeds, no? So magkadikit-dikit, hindi yayabong yung ating seeds, no? Hindi yayabong ang ating seeds, mayroong competition on light, nutrients, and space, no? Kaya yun ang isa lang alang dapat. Next is yung K-check number 3, no? So tapos na tayo sa K-check number 1 and 2, dito tayo sa K-check number 3, no? So ano yung dapat nating malaman dito sa ating K-check number 3? Practice synchronous planting after the rest period. No, ano yung tinatawag na synchronous? So ano yung importance nito ng synchronous? Synchronous planting after a fallow or rest period enable efficient use of irrigation, water, and avoids overlapping incidents. No, so gaya diyan ng ating illustration diyan, no? So sa pagpatuloy, water and avoids overlapping incidents of insect pests and disease population, thereby preventing yield loss. So ano yung magiging mangyari pag hindi natin na-practice yung synchronous planting?
no? Occurrence of Tongro disease spread by green leafhopper. Yung Tongro disease, ito ay dala ng ating green leafhopper. Yung green leafhopper in the agricultural term, yan yung vector ng Tongro disease. Yung itsura ng Tongro disease natin ay yung nag-yellow. Marami kang makita na green leafhopper. Yung kanilang damage yan after nila ay yung pantal-pantal na pumula ng ating palayan. Nagsi-circle-circle po yan. So kung may makita tayo nagsi-circle-circle na nag-yellow sa ating palayan kahit hindi pa natin nakikita itong green leafhopper, no? So ma-identify natin na tinamaan yung ating palay ng ating tungro. So if farmers in an area plant synchronously, crop can be harvested almost simultaneously, leaving no food sources for insect pests to survive on a multiply. So sa madaling salita, pag nagtanim yung sa una nating katabi nating palayan, sumunod tayo doon. So halimbawa mag-interval lang tayo ng 10 days, no. So hindi tayo dapat gumawa ng sarili nating planting calendar. So dapat sumunod tayo para ma-prevent natin yung occurrence ng mga pest, no? Kanya-kanyang stages ng ating palay, kanya-kanyang pest and diseases, no? Pero pag nag-follow tayo ng synchronous planting, kahit na may damage, malilesen kasi nadi-distribute yung mga pest and diseases. Okay? So, ano yung recommendation? Sabi dito, para ma-achieve natin yung K-check number 3. So, after harvesting, pagkatapos ng ating harvest, allow the field to rest, no? Hayaan mo natin yung field. Huwag mo natin i-cultivate agad. No? Do not plant the area with rice for at least 30 days. Yan po, no? So, papahingahin naman natin yung ating lupa. Sabi to at least 30 days. No? So, ano yung magiging benepisyo dito? If na-allow natin yung rest period, no? So, sabi dito, it breaks the insect pest cycle, no? So yung cycle ng ating pest, the most destructive stage of the pest, yung ating larva, yung uod, no? Pag yung uod nandyan, no? So yan yung pinaka-destructive kasi kumakain siya ng parts of the plants of rice, except, no, sa disease, kasi iba naman yung disease, iba naman yung pest. So most insect pests have an average life cycle of 30 days. During the rest period, they will have no place to stay and most of them will starve to death. So yan yung kagandahan ng ating pag-follow dito sa synchronous planting, no? Kasi yung itlog niyan ng ating mga pests ay naninirahan yan sa lupa. Diyan sila nag-i-incubate, no? Diyan din sila lalabas. Kaya magtatataka tayo, saan galing yung pest na yan? So, nanggaling lang dyan sa lupa. No? Diyan lang sila ngingitlog, diyan din sila mag-incubate, diyan din sila mag-exist. So, next dito is it destroys disease host and reduce inoculum in the field. So by leaving the field idle, the source of disease that developed during the previous cropping season will die before the start of the next season. So yan po, pag meron na existing dyan na mga disease, no, so ma-incorporate na yan during sa ating cultivation, no. So it allows a good decomposition of the rice straw and organic materials that can serve as fertilizer. So nagtanong po halimbawa, okay lang ba na sunugin yung tawag dito, yung rice straw, no? Kasi yung sabi dito sa recommendation, hayaan natin na i-incorporate yung agricultural residue sa lupa para mag-decompose kakainin ng ating palay, no? So case to case basis po 'yan, no? So pag ang ating palay tinamaan ng fungus, no? Yung fungus hindi siya madaling mawala. So yung eradication para mawala yung fungus na yan is yung sunugin, no? Pag sinunog natin yan, meron na tayong possibility for the next cropping season na mag-i-exist yung ganoong klaseng sakit. Kasi na-eradicate natin through burning. Okay? So number 2,
follow the local planting calendar. So iba-ibang location sa ating area, iba-ibang lugar sa Pilipinas, no? So iba-ibang barangay. So may kanya-kanya planting calendar. So ano tayo? Sumunod tayo sa planting calendar, no? So dahil diyan, halimbawa, yung source of water natin ay yung river or yung communal yung ating source of water, no? So pag hindi tayo nag-follow, halimbawa, ah yung case is ikaw yung nasa unahan ng ng tawag dito ng source of irrigation or pump, no? So yung katabi mo ay naunang tumanim compare sa iyo. Yung stage ng kanyang palay ay nasa halimbawa stem elongation, no? Pagrami ng mga tillers. So ikaw nauna, nag-direct ka pa lang or nagtanim ka pa lang ng sabog tanim. Gusto nung nauna na magpatubig, no? So hindi ka hahayaan na magpatubig kasi pag nagpatubig ka at walang kanal, ikaw lang yung source ng daluyan ng tubig, masisira yung kanyang pananim. So kaya balikan natin yung key-check natin na i-allow natin yung synchronous planting. Hayaan natin yung nauna sa source of water na magtanim bago tayo. So yan po. So next is yung key-check number 4, no? So ano yung ating dapat malaman dito sa key-check number 4? Sufficient number of healthy seedlings, no? So dapat tamang-tama lang yung karamihan, yung rami ng ating seedling. So anong importance nito? Healthy seedlings have a short leaf shields, no? Long and dense roots, and even height, no? They grow uniformly and have no pest damage. No, so yan po yung importance niyan. Yan yung key-check natin. So with uniform growth, healthy seedlings produce good canopy and every plant can avail of sufficient sunlight and soil nutrients. So pag tama-tama lang yung ating seeds na itinanim, yan po yung magiging maganda sa ating lupa, no? So they will have a equal distribution of the nutrients, light, no, and space, no? So they can also easily recover from transplanting, no? Transplanting shock, meron tayong tinatawag ng transplanting shock, yung pagtanim natin, no, sa ating tawag dito sa ating nursery, pag tanim natin sa field, no, hindi pa siya maka-recover agad kasi it will incorporate, no, ilang araw pa and have a higher survival rate, no? So they produce productive tillers that translate to increased potential for higher yield. So yan po yung importance ng sufficient ng ating seeds. So paano natin i-assess yung key-check na ito? Kung tayo ay planong magtanim ng ating palay pag transplanted, no? So sabi diyan is follow the recommended seedling rate, no? Meron tayong recommended diyan, no? 20 to 40 kilograms per hectare high quality rice seeds, no? So 20 to 40 kilograms lamang yung kailangan sa isang hektarya. Correct me if I'm wrong, no? So siguro yung population niyan is 260,000 na seedling sa isang hektarya with the distance of 20 cm by 20 cm, no? Pero pag dito naman sa ating direct with seed in the rice o yung sabog tanim, no, yung recommended dyan na seedling rate sa ating taniman ay 40 to 60 kilograms per hectare for raw seeding. Ibig sabihin ng raw seeding, yung pagtanim yan, hindi sinasabog, no? Ano lang siya, niro-row, naka-line-line lang po. No, parang nagtatanim ka ng mais, no? So naka-line lang siya, dire-diretso. Pag broadcast naman or sabog, 60 to 80 kilograms, no? So konting idea lang po, no? So kadalasan yung recommendation na ito sa broadcast ay hindi nasusunod ng ating farmers kasi may sarili silang reason. Yung reason ng ating farmers diyan is pagkaunti yung seeds na ating itinanim, no? So kadalasan lalabas yung weeds kaya mas pinaigi nila na marami yung itatanim na mga seeds para hindi na
tutubo or tutubo man yung ating weeds, no? So magko-compete sila. So una nating tinanim yung ating rice, no? So kung tutubo man yung ating seeds, no? So magko-compete sila sa space, no? Hindi sila gaano rarami. Depende na lang sa history ng iyong taniman. Pag yung taniman ay marami na talagang weeds, no? So number 2 dito is prepare the field for seeding by following the land preparation, yung kanina, and leveling recommendation na na-outline natin sa K-check number 2. So number 3, protect pre-germinated seeds from birds, no? Protektahan natin 'yan. Yan yung kalaban natin kung kaunti lang yung ating seeds, no? Birds, rats, snails, and weeds by following the recommended pest management practices. So dito, pag row seeding tayo, yung advice dito is yung drum seeder, no? So yung drum seeder para po siyang PVC na merong butas at tawag dito, yan po yung magiging pang-row ng pagtanim, no? Hindi ko lang alam yung term sa Tagalog, no? Sa broadcast seeded naman yon ganito. So tingnan natin yung method dito, no? So meron tayong ditong illustration. So method, seedling rate, seedbed area, age of seedling, number of seedling per hill, and planting distance, no? So pag manual, halimbawa, pag manual yung ating yung ating gagamitin, yung dapong system na yan, no? So seedling rate niyan is 20 to 40 kilograms per hectare. Yung seedbed area na pwede natin gawin, katulad niyan sa picture natin, no? Pwede tayong gumawa ng 400 meter, depende, estimate na natin. So age of seedlings per day, so 18 to 21. 18 to 21, pwede siyang ilipat tanim, no? Pang number of seedling per hill, no? Per hill, ibig sabihin ng per hill, every tanim mo, no? Pwede 2 hanggang 3. Yung kanyang distance, pag tawag dito, wheat seeding, no? Wheat seeding, ibig sabihin ng wheat seeding ay yung sa lowland yan, no? 20 by 20 centimeter, no? So yan po. Dito naman sa ating mechanical tray method, no? So yung ating seedling rate diyan is 70 to 160 grams per tray, no? Pag meron tayong tray, nabibili po yan, yung plastic tray na yan. Yung kanyang average sa per hectare is 40 kilograms, gaya ng sabi natin. Yung area na pagtaniman, no? 250 to 200 trays rather, no? 200 trays rather. Tapos, ang age of seedling, pag i-transfer is 14 to 18. Number of seedling, kasi mechanical, hindi naman yan nabibilang, no? 3 to 6 with the planting distance of 30 by 50. Either with seeding or direct seeding. Dito naman sa mechanical modified wet dapog method, no? So, 420 to 960 grams meter squared. Tapos, pwede siyang 20 to 40 kilograms per hectare. Yan yung seedling rate niya. You know, yung seedbed area na gagawin mo is 50 meters squared. At yung age of seedling, pwedeng matransfer is 14 to 18. Number of seedling per hill is 3 to 6. No? So, yan po yung recommended ayon sa ating K-check. Tungo tayo sa ating nutrient management strategy. So alam na natin yung ating salang-alang sa pagtatanim, yung pagpili ng ating seeds, pag-cultivate. Ngayon, tingnan natin yung nutrient management strategies. Una dito, yung balanced fertilization. No? So meron tayong tinatawag na macro and micronutrients. So kadalasan nilalagay ng ating farmers ay yung macro kasi hindi yan available mostly sa ating lupa. Kung available man ay kaunti lang. So apply the right mix of nitrogen, phosphorus, and potassium to meet the rice crop's nutrient needed. So meron tayong tinatawag dyan na complete fertilizer. Balanced fertilization po yan. May tinatawag yung 14-14. Meron ding addition yan ng sulfur, 14, 14, 16 S, no? Makita na niya sa sako ng ating abono. No? So, yan dinalagay. Pwedeng ilagay yan basal sa ating transplant. Pwede yang i-broadcast sa ating direct seeding after 15 days after planting. Organic matter addition, no? So, recap tayo. Pwede tayong maglagay ng ating compost, vermicompost, manure, no? Para ma-improve natin yung ating soil structure. Kung yung ating soil structure ba ay
compacted dahil acidic na, matigas. No? So yung manure at saka yung compost ay pwedeng makapagbabago ng ating lupa. Kasi meron po siyang kasama ng mga microorganisms para mag-break yung kanyang structure. No? Timely water management. No? Ensure adequate and balanced water supply to optimize nutrient. So pag natingnan natin yung yung stage ng ating palay, research natin, merong stage ng palay na mostly kinakailangan na talaga ng tubig. No? So hindi lahat ng stages ng palay kailangan ng tubig. No? So timely lang. So halimbawa, during the tillering and stem elongation to dew stage ng ating palay, kailangan ng tubig. Pero yung tubig hindi nakastay dapat. So dapat siya yung labas-pasok. No? Kasi over irrigation naman ay magli-lead sa paghina ng ating palay. Foliar feeding, so pwede tayong mag foliar feeding, no? May bibili tayo ng mga nutrient ng mga pang foliar, no? Pwede tayong i-spray yan. So, know the right element, amount, and timing of fertilizer application. So, meron tayong make it o EAT. O ano yung ibig sabihin nitong it? No? So, E stands for know the right nutrient element that the plant needs. No? Giving the right nutrients, increase cost efficient and attainment of target yield. No? Pag halimbawa sa seedling stage, kailangan ng ating tanim ng complete fertilizer kasi kailangan niya yan sa kanyang roots, sa kanyang stem, sa kanyang leaves. No? Pagdating ng vegetative naman, so kailangan niya ma-boost yung kanyang grains. So pwede na tayo maglagay ng halimbawa dito yung ating 1620, no? Kasi para yan sa kanyang tawag dito sa kanyang roots din at saka sa pag-create ng kanyang butil. No? During sa ating ripening, no? So pampabigat ng ating butil ng palay, pwede tayong maglagay ng 0060. So ganun po. So different stages of the plant, different element needed. A, know the right amount of fertilizer to apply. Too much or too little is not good. No? So kaya yung sabi natin, meron tayong soil testing para malaman natin kung ano yung recommended na application ng ating fertilizer. Kasi pag nasobrahan, magiging prone sa sakit. No? Lahat ng matataba ay prone sa sakit. Pag payat naman yung ating palay ay siyempre hindi siya mag-produce ng high yield. No? Yung T natin, know the right timing of fertilizer application to increase efficiency in input cost and nutrient. So hindi tayo basta-basta lang maglagay ng fertilizer. There is a right timing to apply the fertilizer. Mostly pag sa palay, halimbawa, kailangan talaga ng palay ng fertilizer during the tillering stage. Bakit? Sa tillering stage, dyan dumadami yung tillers niya. Dyan nag-i-elongate yung stems niya. So, halimbawa, naglagay tayo ng fertilizer na doon na sa budding stage. So, paano pa siya rarami yung tillers niya? No? Paano pararami ang tillers kung mali yung paglagay ng ating fertilizer? Okay? So, next is yung K-check number 5. No? Na overview natin kanina. So, dito, sufficient nutrients from tillering to early panicalization and flowering. No? Ano yung mga nutrients na kailangan? No? So, ang importance nito, no? Nutrient inputs are fill the gap between crop needs and what is currently present in the soil. Ito ay nasagot sa ating soil analysis. Water and air, no? Sufficient nutrients from tillering to tawag dito EPI, no? Yung ating API, no? And flowering, ensure good growth and uniform, no? Early panicalization yung ating API, no? So they also ensure attainment of crop yields potential. No, yan yung sabi natin, dapat meron tayong timing. Alam natin, no? If nutrients are insufficient, pag kulang, hindi sakto, during these stages, there are many slow growth. No? So, na-mention na natin yan kanina. So, ano yung right timing pag nag-apply tayo ng ating abono? No? So, dito sa
ating transplanted rice, no? Ang application ng ating abono ay mula 0 hanggang 14. So, pag tanim natin ng ating transplanted, mag-abono tayo ng 14 days after transplanting. Pero kung yung practice at tradition sa inyo ay nagbabasal muna, pwede din po yan. No? Sa direct wheat seeded rice naman ay 7 to 10 days. No? So pagkatapos natin mag-direct ng ating palay, no? 7 to 10 days, pwede na tayo mag-abono kasi sa stage na yan, dyan yung clearing stage. Diyan mismo makakain ng ating palay ang kinakalangan ng nutrients. Pero ito, nababago po ito yung application ng um, abono. Depende yan sa sa maturity ng ating palay. This is not applicable sa lahat ng variety. Kasi merong variety na matagal, merong mababa, no? So alamin natin yung variety ng ating palay para malaman natin yung right timing ng paglagay ng abono. So ano yung recommendation natin para ma-achieve natin yung K-check number 5? No? So know and manage the nutrient requirements of your crop based on, no? Paano natin yung malalaman? Visual observation. So kung tayo ay nagmumonitor sa ating palayan, lumalakad-lakad tayo, no? Makikita natin kung anong kailangan diyan sa ating palay. Makita tayo ng palay na nag-green, nag-yellow pala, rather. Maaring kulang siya sa sulfur, nitrogen, no? So, tips in proper visual delineation of nutrient deficiency. So, dito, meron tayong illustration, picture, no? So, upper leaves, paano natin malalaman yung, or ma-observe yung deficiency ng ating palay? Dito sa upper leaves ng ating palay, no? Maaring kulang sa zinc, magiging bansot, no? Calcium, copper, iron, boron, sulfur, manganese. So, yan po ang sa ating upper leaves. Maaring deficient siya sa ganyan na mga nutrients, no? Sa baba naman na leaves, no, makita natin nitrogen, phosphorus, potassium, and magnesium, no? Tandaan natin pag nag-yellow yung ating dahon ng ating palay, if it is nutrient deficient, no? Pag upper, maaring kulang yan sa mostly sa sulfur, kadalasan din yan din yung magiging treatment niyan. Pag lower leaves naman nag-yellow, yung maaring kulang sa nitrogen. Pag yung dahon natin halimbawa nagpo-purple, no, kulang ng phosphorus. So nitrogen. So tingnan natin dito ang illustration sa ating slide, no. So right element and promotes rapid growth for increase, no. Pag tayo ay farmers na, so pag hindi pa tayo farmers, no, ng rice, paano natin malalaman ito, no? So halimbawa pag nagsabog tayo ng urea, yun yung source ng ating nitrogen, no? So makikita natin agad yung biglaan na pag green ng ating dahon ng ating palay. Yung importance nitong nitrogen sa ating palay, sabi dito is plant height, no? Tataas siya, pillar, no? So mag-increase yung tillers niya kagaya ng sa picture natin. Ang lip size, yung lip size, pag mataba yung ating palay ay medyo mahaba, tapos yung kanyang dahon ay bumabaloktot. No? Pag hindi siya mataba, yan yung itsura niya, parang yellow, tapos stunted. Tapos sabi dito, number of panicles per hill, so madadami yung magiging panicles niya. Number of spicklets, ibig sabihin ng spicklets, yan yung mga butil ng ating palay. Grain protein and content, no? So ma-achieve niya yung yung full na grain sa loob ng ating rice hull, no? Percentage of field spikelets, no? So halimbawa, pag kulang tayo sa nitrogen, maaring halimbawa yung ating palay, no? So yung lalamanan lang ng grains ay yung sa end lang, hindi doon sa kanyang neck banda, no? So end deficiency results in stunted, no? Gaya na sabi natin dito sa ating illustration, yellowish plants, other leaves or whole plants are yellowish green. Pero hindi lang siya magmamatter sa nitrogen kasi meron din naman iba, no? Depende sa cultural practices natin. Paano naman pag sobra yung nitrogen na inalagay natin? Ano yung magiging resulta niyan? No? So excessive in during panicle initiation and flowering.
So make the plant promote to lodging and pest. So mag-a-attract siya ng maraming pest. At malalaman natin 'yan pag ang ating grains, no, pag nag-ano na siya, pag nag dew stage, no, merong ulmog na kumakapit. 'Yun yung fungus sa may mga spikelet niya, no? Make the plant promote to lodging and pest, increase unfilled spikelets. So hindi rin maganda yung maraming nitrogen kasi yung ating grains or spikelets ay hindi lahat malalamanan, no? Costly and may contribute to environmental pollution. So meron tayong natawag na ano sa tawag ito sa nutrient toxicity sa ating lupa, no? So paano natin malalaman kung kailangan ng ating palay ng nitrogen or abono? So pwede tayong gumamit dito ng LCC, yung left color chart, no? So pag hindi natin alam, pwede natin mag-download yan ng ating left color chart app or recommendation of the RCMAS, no? No, MUET, no? So mamaya atin yang i-discuss. Next is yung phosphorus natin, no? So right element, ano yung function nitong ating phosphorus, no? Mainly for energy storage, no? Energy storage ng ating palay. Kaya pag naglagay tayo ng phosphorus, matibay yung ating palay, no? Madetermine natin yan kahit nahawakan natin. And so, in rice, it promotes vigorous root development, tillering, and early flowering and ripening. So yan po yung function ng ating phosphorus. Paano naman pag kulang sa 4% yung ating rice, kagaya ng ating illustration dyan, no? So, stunted dark green plants with narrow, short, very erect leaves and greatly reducing tillering. So, yan po. Green naman siya, mukhang mataba, pero kulang pala ng phosphorus, no? Thin stems, no? Yung kanyang stems ay maninipis, no? Sexy siya. Retarded development and least leaves, panicles, and grain per panicles. So, kaunti lang yung lumalabas na mga panicles sa kanya. No? How about the potassium? No? Sa illustration natin, yan yung itsura ng rice pagkulang sa potassium. No? So, sabihin natin, ay ano naman yan, ripening, pumapasok naman yan sa pag-ripening. Ganun talaga yung palay, pag papunta na sa ripening, nag-yellow yung kanyang dahon. Tama naman. No? So, dito lang, i-discuss natin, academically, no, yung potassium natin sa ating rice plants, no, yung kanyang function diyan, speeds up root growth and boosts plant vigor. Ibig sabihin, pag tama yung potassium na linagay natin, yung roots ng ating palay, no, magi-increase yan. Magi-create yan ng lateral roots, lateral root hairs, no. So maghahanap yan ng mga nutrients doon sa ating lupa. No? Hindi lang siya basta-basta magsistick doon sa lugar na pinatatayuan niya at yung available na nutrients doon lang kakainin niya. So hahaba yung kanyang roots, maghahanap ng kaibang tawag ito, hanap ng ibang nutrients na makasupport sa kanyang growth. Tapos matibay siya pag dumaan yung hangin. Hindi siya basta-basta madadapa. Okay? So improves tolerance of rice to adverse condition. Yun pong sabi natin, no? Such as pest and disease infestation, no? So matibay din siya kahit nakainin siya ng mga pest and insect diyan, no? Drought, pag mainit, kaya niya ma-sustain. Lodging, increasing grain size and weight, no? So yan sabi natin na fifilya lahat ng grains yung ating rice, no? Mula sa kanyang neck hanggang doon sa dulo ng kanyang panikel, no? At yung ating spikelet ay bumibigat din. Kaya pag tayo ay nagtatanim ng ating palay, tapos during the last phase of our planting, pag naglagay tayo ng potassium, so bibigat yung ating palay. Pagdating ng bentahan, no, so mabigat yung ating palay, magkaka-add sa ating income, no? Hindi naman, ang labanan naman dito hindi paramihan sa pagtanim ng palay, pabigatan ng ating size, no? So kahit na marami yung inyong harvest, tapos hindi naman siya mabigat, talo pa rin kayo sa sa bintahan, sa bumibili ng palay,
no? Pero pag mabigat niya yung palay, kahit konti lang yan, kaya niya ma-achieve yung marami. Okay? So, K deficiency is often not detected because its symptoms do not appear until the later growth stages and are not as easily to recognize as those N deficiency. So, yan po, hindi siya agad-agad na notice. Kaya, yung recommended ay i-follow natin yung recommendation on application of the nutrients. Sa zinc naman, no? So overview lamang ito, no? Yung function ng ating zinc. So ito, nadi-disregard din ito minsan, yung paglagay ng ating zinc. Pero ito ay mostly ginagamit ito yung mga liquid zinc, no? Akala natin minsan kulang sa nitrogen, kulang sa phosphorus, kulang sa potassium. Yung ating palay ay stunted, no? Palaging every cropping season yung ating palay nag-yellow. Every cropping season, bansot yung ating palay. Yun pala, kulang sa zinc, no? So, yung ating zinc promotes good seedling and overall growth of plants. It is essential for several biochemical pathways and structural processes in the rice plant. Yan po yung kanyang function. Yung deficiency ng ating zinc, no, include dusty brown spots, so yung sa ating picture, on upper leaves of stunted plants appearing 2 to 4 weeks after transplanting. So baka mislook natin. Akala natin itong picture na dyan ay atake ng left folder. So, hindi po, no? So, zinc deficiency soil, no? So, dito mostly yan sa soil nakikita. Kaya gagaya ng sabi ko, every season, complete yung nilagay mo na fertilizer, bakit stunted pa rin yung soil mo? Baka kulang yan sa zinc, no? So, pwede tayong maglagay ng zinc para ma-correct natin yung nutrient balance sa ating lupa. Okay? Next naman is yung sulfur. So, dati, yung available na mga fertilizer ay wala siyang addition ng sulfur. So, ngayon, meron na doon sa ating complete fertilizer. Naka-add na siya. No? So, maganda din yung sulfur. Pero yung sulfur naman, pag marami yung sulfur natin, it will encourage the acidity of our soil. No? So, dapat tama lang yung paglagay ng ating sulfur. Kasi baka malaya natin sa huli yung ating lupa. Bakit tumitigas yung ating lupa? No? Tumitigas kasi acidic na. Na-over application pala tayo ng sulfur. Okay? So, ano yung function nitong sulfur natin? No? It promotes uniform growth and maturity. So, pantay-pantay yung kanyang growth. No? Speed up chlorophyll production. Ibig sabihin ng chlorophyll production, yun yung green pigmentation ng ating dahon. Yun yung pagkulay ng green. So, paglaglagay tayo ng sulfur na kasama sa fertilizer, makikita natin agad na mag-green yung ating dahon. Kasi yan sa chlorophyll production or the green pigmentation of the leaves. No? Protein synthesis, no, from photosynthesis and plant function and structure, and reduces yield if deficiency occurs at vegetative stage. So kadalasan makikita sa vegetative stage. Anong symptoms na sulfur and deficiency? No? Include yellowing, no? Sa gaya ng ating illustration dyan, sa left side. No? Pag deficient siya sa sulfur, magi-yellow siya sa young leaves. So less tellers, konti lang din yung kanyang tellers. Fewer and shorter panicles, so mababa siya compared doon sa nilagyan ng ating fertilizer na complete, no? Reduced number of spikelet, no? So maraming tanim pero yung kanyang butel sa kanyang panicle ay kaunti lang, no? So meron siyang interval, no? At saka delayed yung kanyang maturity. Okay? So, next is overview, recap doon sa ating efficient water management. No? So, water availability, ensure a reliable and sufficient water supply for the rice crop growth stages. Okay, so mapa-river man yung source ng water natin, mapa-pump man, so kailangan meron tayong source ng water. Pero, tip lamang po sa mga baguhan sa pagtanim ng palay, no? So pag yung source ng water natin ay galing sa river, merong time na yung river natin during the drought season ay umaakyat yung salin or umaasin yung tubig, no? So pag nag-irrigate tayo ng tubig na merong halo na na tubig, kasi lahat naman ng tubig galing sa ating river, halimbawa
Yung tubig naman sa river ay nakaka-diretso yan sa ating sea, no? Pag during drought, high tides, pumapasok yung tubig na maalat, no? So magi-create yan ng tawag dito, ng disturbance sa ating soil. Mag-iiba yung structure na at saka hindi na siya makakapag-produce ng magandang yield. So irrigation scheduling, so i-schedule na natin kung kailan tayo mag-water para maiwasan natin yung competition against doon sa iba pang mga farmers, no? So, atin din isa lang alam kung ano yung stage ng palay natin na kailangan yung tubig. Pero pag maulan naman, no, maulan, so i-ano natin, rainwater harvesting. Magsara tayo ng ating mga pilapil pag kung gano'n para hindi natin malayan pag umulan, so ano tayo ng tubig. Drainage management, no? So hindi lahat ng stages ng ating palay kailangan ng tubig, no? So kailangan yung ating pagmamanage. Yung pagpapatubig sa ating palayan, tinatawag po yan na intermittent, no? So sabi nito, waterlogging kasi pag maraming tubig at yung soil naman ay ano naman, soft naman, no? So hihina yung pundasyon ng ating palay. At pag nadaanan ng wind ay matutumba. No? Okay, check number 6 tayo. No? So avoid stresses caused by drought or excessive water that could affect the growth and yield of the crop. No? So i-avoid natin. Pag halimbawa, alam natin na papasok yung drought, papasok yung El Nino, no? So pwede tayo magpaliban muna. Depende sa atin kasi ang aim pag ikaw ay farmer is production, yan din yung source ng iyong income, no? It's on your risk, no? Talaga. Anong importance nito pag na-avoid natin yung ganito, no? The right volume of water promotes better nutrient uptake, no? Good plant vigor, better snail and weed management, kagaya ng ating na-mention, uniform growth and maturity, and more efficient farm operation. So pag kulang sa tubig, insufficient, magkakaroon siya ng drought stress, no? Kagaya ng sa picture natin, no? Results in low fertilizer efficiency. So hindi agad ma-accumulate ng ating rice yung tubig kasi yung nutrients pag nag-abono tayo. Kasi wala namang tubig kasi yung ating tubig, yan yung ating universal solvent, yan yung way para makakain yung ating palay, no? So pag excessive water naman will result in high irrigation cost, no? Pag tayo ay nagpa-pump or galing man yan sa river, no? Naglagay tayo ng gasolina, nutrient imbalance, low yield, and more greenhouse gas emission. Yung greenhouse gas emission, yan yung pag-store ng mga greenhouse gas sa ating atmosphere na hindi lumalabas at nanatili sa atmosphere at bumabala sa atin yung mainit na temperatura. So, paano natin i-assess yung K-check number 6? No symptoms, dapat walang symptoms ng water stress due to drought from seedling through the dough grain stages. No? Sa dough stages ng ating palay, dyan yung pinakakailangan ng tubig. No? Kasi dyan na bumubuo yung ating grains sa panikel, no? Pagkatapos ng milking stage, dyan tumitigas na. Dapat walang symptoms of water stress due to excessive irrigation water during the vegetative phase. Dapat hindi marami yung tubig sa vegetative phase natin. Kung babalikan natin yung kanina, i-apply natin yung intermittent practice. Pag excessive yung water, magde-drain tayo. Pag kailangan ng tubig, close natin yung ating tawag ito, pilapil. So dito tingnan natin, no? O ano yung itsura pag tayo ay mag-check, no? So symptoms of water stress during the vegetative phase. So sa vegetative phase, sa drought stress, no? Deep soil cracking. So, makikita natin agad-agad yung pag-crack ng lupa pag nag-drought na. Leaf rolling, yung ang dahon ng ating palay ay nagro-roll or nagda-dry, no? Stunted, no? So ano na siya? Stunted na siya. Parang up straight na ang kanyang pagtubo. Reduced tillering, so hindi na siya magkaka-tillers, no? Hindi siya mag-create ng additional tillers, hindi mag-elongate yung kanyang stem.
Excessive water stress naman, pag halimbawa pag marami yung tubig, no? So dapat yung recommended dyan, yung 5 cm water depth for 7 days or more. No? So dapat yan yung tip dyan. Pero dapat level yung ating field. No? So pag excessive yung tubig sa ating palayan during this stage, mababawas yung ating tillers. No? Smaller leaf area, so hindi din siya mag-occupy ng space. Roots are dark colored instead of reddish brown or lighter. Yan yung magiging effect niya. Okay? So, symptoms of water stress due to drought during the pollination to grain filling stage. So, leaf rolling, gaya ng sabi natin, many unfilled, walang mga laman yung kanilang mga spikelet. So, reduced panicle exertion. So, maaring hindi lalabas yung healing stage. So, ano yung recommendation dito para ma-achieve natin yung K-check number 6? Achieve 3 to 5 centimeter water level every irrigation time from early tillering until 1 to 2 weeks before harvest. No? Kailangan din ng tubig before harvest. No? Except during the flowering stage when 5 to 7 centimeter water level should be maintained. So ayan po, atin lang i-observe, tingnan natin sa kamay. So kung hindi natin, pag tayo ay expert na, so malalaman naman natin yan yung paano natin i-manage. No? If direct wet seeded rice, suspend irrigation for 0 to 14 days unless severe drought symptoms appear. No? So hindi naman kailangan ng tubig pag 0 to 14 days pag direct seeded. Kasi pag merong tubig, mamatay yung ating seedling, encourage siya mga kuhol. No? So 14 days up, pwede naman patubig para mamatay din yung mga weed seeds pag tayo naglagay ng herbicide. Okay? So, number 2, drain water or stop irrigation. No? So, makikita niyo diyan sa picture, pag hindi natin nagamit yung yung tawag dito, yung sa kamay, tapos hindi pag tingnan natin wala nang tubig, pero meron pa lang tubig sa ilalim ng lupa. So, pwede natin i-apply ito, no? So, pag meron kayong PVC diyan, pwede niyo yan ilagay sa inyong field doon sa flat na area, no? Lagyan niyo ng ruler or anong level man dyan. Pag nilagay nyo yan, no, so makikita nyo yung level ng water doon sa ilalim ng ating lupa. No? Ano yung importance nito? 1 week before expected date of harvest for medium textured soil, no? Or during direct seeding, 2 weeks before expected date of harvest for fine textured soil. No? So dyan tayo mag-drain ng tubig natin, dyan tayo mag-stop ng irrigation. So tandaan po natin yan ulit, no? 1 week before expected date of harvest. Kasi pag nag-irrigate pa tayo, tapos pa-harvest na tayo, pagka next week, so pag harvester yung gagamitin natin, anong mangyayari dyan? So, hindi na, tawag dito, maputik, no? Maputik, tapos baka ma-stranded pa yung harvester. At saka maraming magiging post-harvest loss. So number 3, if water is scarce, no, pag kulang yung tubig, no, practice controlled irrigation. No? During crop growth, practice the alternative wetting and drying. So ito, practice talaga ito, no? Alternate wetting and drying. Pag yung lupa natin ay tawag ito ay hindi na mabasa, irrigate tayo. Pag mabasa na during the excessive days, liles naman natin. So, malalaman natin yan pag tayo ay nag-observe sa ating field, no? So, next is yung integrated pest management. Ibig sabihin ng integrated, iba-ibang pamamaraan kung paano puksain yung ating kalaban ng mga peste, disease, at saka weeds, no? Hindi lang tayo mag-focus doon sa isa. Unang-una natin na magagawin ay pest identification. Dapat tingnan muna natin kung ano yung pest na mayroon tayo sa field, no? So accurately identify the key pests and disease affecting the rice crop to implement targeted control measure. No, so identified muna natin para kung halimbawa bumili tayo ng chemical kasi yan naman yung ginagamit ng ating farmers pagkakita agad ng ng sakit, diretso chemical agad, no? So pag nalaman natin yung pest na yan,
Tingnan natin doon sa binili natin ng chemical. Kung yan ba na pest ay present doon sa chemical na ilalagay natin. Pag halimbawa dito, halimbawa inatake yung palay mo ng green leaf hopper or yung tunggro. Tapos yung binili mo ay fungicide. So makukure mo yung makukure mo yung dahon, hindi siya tawag dito magkahawaan, pero hindi mo mapapatay yung host na pest katulad noong green leaf hopper. So ganun po. Cultural practices, no? So maaari din ma-reduce natin yung pest population sa ating cultural practices. Tulad ng sabi ko kanina, yung sanitation sa ating field, no? Adopt cultivation techniques that discourage the pests and diseases development, no? Such as crop rotation and sanitation. Sa sanitation, yun yung pag-clean. Yung crop rotation naman, so halimbawa diyan, kasi kadalasan pag rice, practice yan is monocropping talaga eh. During the entire period of the year, rice and rice and rice. So pwede tayong mag-adapt dito sa crop rotation. Pag halimbawa during the drought season, hindi tayo makakapag-irrigate ng tubig, walang tubig yung pump, yung tubig sa ating river ay umaalat, no? So, pwede tayong magtanim ng mga leguminous plant katulad ng munggo, no? They can store the atmospheric nitrogen sa ating lupa, no? Para pagtanim natin pag next cropping season, no? Mababawasan yung ating synthetic fertilizer na nilalagay. Okay? Next is biocontrol agents, no? So gamitin natin yung kalaban ng ating pest. So kanya-kanyang pest, kanya-kanyang insect, kanya-kanyang kalaban. Merong prey, merong predator, no? So pag may available sa inyo, halimbawa trichogramma, yan po. Yung merong pest na halimbawa diyan is nangingitlog siya sa kanyang kalaban na pest, no? Trichogramma, halimbawa diyan, no? So nangiitlog siya sa likod ng sa kanyang kalaban na pest. Tapos pag diyan mag-incubate yung egg, pag nag-incubate, pag nag-form na yung host na plant na pest na yun yung kakainin niya paunti-unti sa paglaki, no? Tapos dito sa biocontrol agents, no? So hindi lang pagka nakakita tayo ng pest ay mag-spray agad tayo. Meron tayong diyan tinatawag na economic threshold level, no? Pag hindi pa naman kailangan ng pamuksa diyan sa pest, so hindi pa naman tayo mag-apply. Pero depende po yan kasi in the field of agriculture, there is what we call the preventive measure and curative measure. Depende sa purpose mo. Pag preventive measure ka, hindi pa nandyan yung sakit, nag-apply ka na ng inyong eradication measure. Yung curative naman is naka-employ na siya dyan, no? So, naka-establish na siya dyan ka pa lang take ng action para puksain. Okay? Tapos, number 4 is judicious pesticide. So, talaga naman, yung maghuhusga sa buhay ng ating mga pest ay yung pag-apply ng mga pesticides, no? So dapat tingnan nating maigi yung ating pesticides, no? So kanya-kanyang pesticides na mga chemicals ay meron po yang iba-ibang level. Meron po yan sa crop protection na green, merong yellow, merong blue, merong red, no? Depende sa kanyang toxicity. So, dito tayo sa last part. Dito tayo sa post-harvest handling and storage. No, pagkatapos natin magtanim, patungo na tayo dito sa sa pag-harvest, no? So, sa harvesting, yung atong isa lang alang? Carefully time the harvest to ensure optimal grain moisture and quality, no? So, tingnan muna natin yung panahon natin. No, kung pwede ba sa scheduled natin 'yan? Wala bang dadaan na bagyo? No, pwede rin tayo mag-check yan ng ating weather, no? Tapos sa harvesting dapat timely, dapat doon mismo sa maturity ng ating rice, no? So halimbawa doon sa na-mention natin, kung pwede naman siyang i-harvest before dumaan yung bagyo, i-harvest na natin. Kasi pag dumaan yan, so masisira, no? Magdodoble yung ating gastos. Drying, no?
So, pagkatapos nating harvest, hindi naman natin ito agad-agad dinadry kasi nga may trabaho naman na iba. No? So, yung recommended dyan, pagkatapos mag-dry, pagdating doon sa storage no, or sa ating tawag dito, sa ating bodega or may lalagyan tayo na bodega, so ating buksan yung sako. Huwag nating hayaan na naka-sealed siya. Kasi pag naka-sealed siya, yung heat dyan sa harvest, kasi mataas yung moisture niyan, mataas ang moisture ng ating seeds, mag-accumulate sa loob. Ang nangyayari, mangingitim yung ating palay, magmo-molds or di kaya tutubo. Okay? So pagkatapos ng harvesting, ganyan yung gagawin. Pagkatapos na pag na yung trabaho natin, kinabukasan, no, agad nating i-dry, no? So sun drying, either sun drying or mechanical drying. Depende po sa practice sa inyong lugar. No, para pag na-dry na siya, pwede na siyang ma-store, no? So sa palay, yung recommended drying is yung 14%. So para hindi na siya hindi siya tawag dito, mataas yung kanyang moisture. Tapos yung lalagyan dito sa ating storage, store the dried rice grain in clean, well-ventilated facilities to maintain quality and prevent spoilage. No? So kung mayroon tayong lagyan sa storage natin na mating, no, para yung hangin diyan sa loob pasok labas, hindi siya mag-mold yung ilalim ng ating palay. Okay? Pagkatapos nating i-store, tapos nating ma-dry, yung drying pala natin, hindi lang ito one day. One day, hindi natin ma-achieve yung 14% na moisture. Pero depende naman pag yung araw natin or yung drying natin ay kaya naman. No? So, pag manual drying, so abot 2 araw bago natin ma-achieve yung minimum na moisture ng ating tawag dito, ating palay. Balik tayo dito sa harvesting natin, no? So, yan po, i-ensure natin palagi na dapat hindi nakasama yung mga agricultural residue. Kasi sa harvesting, meron yung stage naman. Pag harvester yung gamit ninyo, no? So, direct naman yan magmi-mill. Pag manual naman, pagkatapos ng manual, no, i-imbak yan, tapos ng imbak, iti-treasure, pagkatapos ng treasure, habang niti-treasure, merong nagwawalis ng mga agricultural na mga cuttings dyan. Tapos blowing, pagkatapos ng blowing, so bagging, no? So ganun po. Dito lang tayo sa milling, no? So na-dry natin, na-store na natin. Mag-schedule na tayo sa pagpapa-milling, no? Fry the stored rice to remove the hull and bran, preserving the desired grain characteristics. Grain characteristics depends on the rice variety. So, lastly is yung ating leveraging technology for efficiency. So, kung meron na yung nakikita na mga paraan para hindi na tayo, tawag dito, hindi na kasi ngayon uso yung work hard, no? Ang uso yun is yung work smart. So, kung meron tayong technology na bago, i-grab na natin yung opportunity na yan. Sa ganung paraan. So halimbawa dito, meron tayong tinatawag na cloud-based softwares, no? Lahat naman siguro tayo, no? May mga cellphone sa mga baguhan nating mga farmers diyan or sa ating mga anak ng ating mga farmers, no? So cloud-based farm management software provides access to data and tools from anywhere, enhancing collaboration and streaming operation. Yan po ang kalagan niya. Precision agriculture, no? So ito advanced na ito. Drone and sensors collect and real-time data about crop health, soil condition, pest infestation, enabling target intervention. Sa cloud-based software natin, yan po, may picture tayo. Pwede tayong gumamit ng Muet app. Pero ito, iba namang topic itong Muet, no? So sa Muet app, overview lamang dito, ginagamit, kumukuha ng lupa sa inyong palayan, tapos nilagay sa container, no? Mga 3 kilograms yan. Tapos, nagtatanim dyan at tinitingnan kung ano yung kulang na nutrients at ano yung ilagay. Kasi yung muwet, yung tawag dyan is -1 element technique.
Tapos meron tayo dyan yung tawag na BSWM fertilizer recommendation. Makikita natin dyan ang recommended na fertilizer sa palay sa ganitong variety. Palay check, ganito po yung na-present natin. So andyan po sa software app na yan. No? LCC app, yung left color chart app. No? So pag na-download tayo niyan, picture natin yung left ng ating palay at magbibigayan ng recommendation kung ano yung ilalagay, anong magkano or ilan yung ilalagay, no, na fertilizer. So, yung atin pong presentation ay based po yan doon sa ating reference sa Philippine Rice Research Institute of 2022, no? Palay Check System Revised. No? So, na-retrieve natin din sa internet. So, hanggang dito lamang po ang ating presentation at naway kayo po ay nabahagian ng kaunting kaalaman sa ating rice farming.